Christy, Jenny, Aki, halina kayo dito. Magna-Bible study na tayo. Alam niyo ba, palagi na lang ako pinapagalitan ni Mami. Sabi niya pinagsasabihan na bawal daw ako makipaglago sa ibang bata kasi ganyan. Pati mga kapatid ko kapag inaaya ko sila, ayaw naman nilang sumama. Ang gagawin ko, mag-isa na lang ba ako? Christy, Jenny, Aki, halina kayo dito. Christy, Jenny, Aki, halina kayo dito. Mag-Bible study tayo, di ba? Ulit-ulit na lang. Oh, asan yung ate nyo? Hindi po namin alam. Ba't hindi nyo alam? Hindi nyo ba kasama? Hindi po. Oh, yan, yun na nga. Mag-start na tayo. Babasahin ko ngayon Psalm verse 4, chapter 29. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Sa binasa ko, may masashare ba kayo tungkol dito? Wala. Bakit wala? Wala ba kayo naiintindihan? Buti pa yung ate nyo. Asan ba kasi yung ate nyo? Hindi nyo alam, hindi nyo kasama, hindi nyo nakita. Wala ba sa kwarto niya? Christy! Christy! Ano ba? Alam mo namang mag-Bible study tayo ngayon, ngayon ka pa talaga nawala? Christy! Christy, ano ba? La, ate! Saan ka galing? Bakit ka kay Mami? Wala. Mami! Si ate, nandito! Nasaan? Ayan po. Hoy, Christy! Umuwi ka nga dito! Hoy, Christy, hindi ka dito. Halika dito. Sorry po. Dito. Kanina pa kita hinahanap. Asan ka ba nang gagaling? Tingnan mo nga yung itsura mo. Sinong gumawa niyan? Mukha kang ewan. Diyos ko, pumasok ka dito. Pumasok ka, pumasok ka. Pumasok ka dito. Pumasok ka. Pumasok ka. Tingnan mo yung itsura mo. Tingnan mo yung itsura mo. Nakakatawa ka. Sa totoo lang. Bakit lagi niyo na lang po kami pinapagalitan? Dapat yung mga kapatid ko po, lagi po sila. Alam mo, mas nakakabuti yan sa'yo. Tingnan nga dito. Bukasan mo yung mga pintura sa mukha mo. Diyos ko! Ano bang nangyayari sa'yo? Pinalaki naman kita ng maayos, di ba? Hirap na nga ako sa inyo. Dinadagdagan mo pa talaga. Di ba ba sapat yung mga paghihirap ko sa inyo, ha? Diyos ko naman.
yung appointment ko sa inyo. Hindi na kasi siya sinagot ng nakakaraw. Then you should talk to her. Not the one who talk. What's her errands tomorrow? Ito lang po bala naman. What's her errands tomorrow? We're going. Sa, meron po kayong business meeting po sa coffee shop tomorrow at 9 a.m. po. At saka, sunod po doon yung program po na sinagawa at pinasalitate ng Mr. Randall. 12 p.m. po yun. Okay, give me tissue. Sir, gusto sana mag-out ngayon ng maaga. No, you can't. I love that. Birthday po kasi as... No! I said no. This way, sir. Currently po, sinabi ko Sir Inamoto is on the way na po siya sa venue. What time is it? What time is it now? Sir, nagsabi po siya na cancel na daw po kasi po traffic jam po siya. Come, gotta see. Put here. Waiter. Thank you. Drink. Sir, hindi po umiinom. It's my command. Tapang. Cheers, sir. Ulit. Sir, alam niyo ba kapag kami What's wrong? Plastic. Christy! Ano yan? Halika nga dito, mag-usap tayo. Wait lang. Halika nga dito. Ano ba? Nasasaktan ako.
Ano yung nakikita ko? Umupo ka dyan. Ano pa si Sir? Ano si Sir? Hindi mo ba alam kung ano yung ugali nun? Ha? Nagiging mabuti na nga siya sa akin. Nagiging mabuti, di ba? Umiiyak-iyak ka pa sa kapatid mo. Sabi mo, grabe yung ugali niya. Tapos ano yung nakikita ko? Nakikipag-date ka. Stress Christy, lang ano ako. ba? Anong Kasi madami stress? siyang ginagawa. Alam mo namang boss siya ng kumpanya natin, di ba? Madami yung ginagawa. Alam ko, pero bakit katabi ka niyang umupo? Kailangan ba magkatabi kayo umupo doon? Kasi si Sir Inamoto, hindi siya nakarating. Kaya ako na lang yung, alam mo, kasama niya para hindi naman masayang yung... Eh bakit di mo ako tinawagan? Magkasama kayong dalawa doon, gabing-gabi na oh. Eh ano namang pakialam sa ni Sir? Anong pakialam? Eh paano ako? Ha? Ah, Magkakabata tayo tapos ganito ang ani mo sa akin? Ang tagal na kita nililigawan na. liligawan. Hindi mo ba nararamdaman? Christy naman. Hindi ko alam na ganun yung nararamdaman mo sa akin, Ivan. Paano hindi alam? Sino mas pipiliin mo? Ako o yung boss mo? O yung boss natin? Ako na best friend mo simula pagkabata natin o yung boss natin ngayon wala Tumigil ka nakilala? na. Tumigil ka na. Paano ako titigil, Christy? Hindi tayo pwede. Alam mo, magkaibigan tayo dalawa, Pinapapili di ba? kita. Ako o yung boss natin? Sorry, Ivan. Pero... Sorry talaga, Ivan. Sige na, umuwi ka na lang. Ay, Diyan na. Hindi pa ako inaantok na matulog. Ikaw man ang matulog dyan. Okay. Ba kasi yung ginagawa mo? Basta, matulog ka na lang dyan. Okay. Oh, maliligo muna ako. Diyan ka muna.
Naawa lang ako sa'yo. Naawa ko sa'yo kasi wala kang kasama. At saka ikaw yun nandun sa akin sa mga oras na wala kang kasama. Eh, sa ginawa mo, naawa ka ba sa akin? Inisip mo ba mararamdaman Ako naman! Isipin mo naman yung nararamdaman ko may kulang sa akin. Hindi ako masaya sa'yo. Simula una, ikaw yung pinili ko. Ikaw yung inuna ko. Ha? Anong sinasabi mo hindi kita iniisip? Hindi ko inuuna yung feelings mo. Dahil ako, lubog na dito. Niloko mo ako. Ano naman ba, ha? Una, dahil hindi mo iniisip yung nararamdaman ko. Pangalawa, wala kang kwentang boyfriend at inahas mo pa. Best friend ko pa. At pangatlo, para sa panggagago mo sa akin. Ayoko na. Ano nangyari sa'yo, Miss? Salamat po. Pagod na po kasi ako. Niloko po ako ng asawa ko. Kaya, tutulungan kita. Salamat po. Pagod na po talaga ako. Hayop ka! Gumawa ka ng ate ko! Bitawan na! Order in the court! Silence! Court is now in session. Please be seated. Good afternoon. I am Judge Mika Molina, presiding over the case of concubinage. Well, if you don't know the concubinage, here is some information about concubinage. Under Article 334 of the Revised Penal Code, concubinage occurs when a married man cohabits with a woman who is not his wife under scandalous circumstances, keeps her in a conjugal dwelling, or maintains her in another residence. The penalty: the husband can be penalized with prison, correctional imprisonment of 6 months to 6 years. The mistress may also be charged but face a lighter penalty. Court is now open for your statements. The lawyer of Chris Evans, you go first. Your Honor, this case involves my client, Mr. Evans, who proposed to Miss Del Valle with sincere intentions. However, after careful reflection, he realized he is not emotionally or mentally prepared for the lifelong commitment of marriage. Engagement is not binding to contract, marry but a promise to made with genuine feelings at the time. My client chose honestly over proceeding with a union he is not ready for. To avoid causing long-term harm to both parties, we ask the court to view his matter with compassion, as no malice or fate was intended with Mr. Evans. The plaintiff's lawyer, you may now speak up your statement. Your Honor, while my client Ms. Del Valle understands the importance of honesty, the actions of Mr. Evans have caused her significant emotional distress and embarrassment. A proposal is a serious commitment, and my client accepted it in a good faith, investing her emotions, time, and resources into a future that Mr. Evans promised. Backing out of such a commitment without consideration of its impact has left my client not only heartbroken, but also facing social and personal repercussions. We respectfully seek appropriate redress for the emotional. I am alone now. Tahimik na. Walang sigawan. Wala silang dalawa. Just me and the wreckage they left behind. I still hear my own voice in my head, screaming at them, asking how they could do this to me. How they, the two people I trusted the most, could betray me like that. My husband, my best friend. Ang saklap, di ba? Parang eksena sa pelikula pero mas masakit yung isang to. Kasi totoo. I screamed, I cried, but at the end of it all, I was left here, mag-isa,
Ngayon, tahimik na. Wala na akong kaaway sa harap ko. Pero, parang ako pa rin ang talo. I keep asking myself, ano bang kulang? Ano bang mali sa akin? But deep down, alam ko namang hindi ako ang problema. Sila ang may mali. Sila ang problema. Pero, bakit parang ako ang nawalan ng lahat? I used to think na kung mailalabas ko ang lahat ng sakit, kagaan. Pero bakit ganito? Bakit parang mas mabigat ngayon? I sit here, feeling the silence swallow me whole. And then, I remember my sister Jenny. It was just a random day. I came home from work, pagod na pagod, and she was sitting there, waiting for me. Tinanong ko siya kung anong pinag-aralan nila. How's her life? And then, she told me about St. Jude. How he teaches us to hold on to hope even in impossible situations. Hope and forgiveness. Sinabi ko noon, ang bigat siguro ng ganyang aral. At that time, I couldn't imagine needing it. But now, I find myself holding on to his words. I started looking for them after that conversation. And something stuck with me. That forgiveness doesn't make you weak. It doesn't mean tolerating what was done to you. It doesn't mean letting people back into your life. Forgiveness is about finding strength when you feel broken. Finding peace when the world was ripped away. I sit here alone and I know I'm not ready to forgive. Hindi pa. But St. Jude's words remind me na hindi rin ito dapat madaliin. Forgiveness doesn't come overnight. And it doesn't come because someone asked for it. It's something you do for yourself in your own time. For now, I just need to feel this. Lahat ng sakit, galit, at pagod. I need to rebuild myself piece by piece. And maybe someday, when I'm stronger, I can let go of the anger I feel for them. Not because they deserve it, but because I do. My sister told me St. Jude is the saint of impossible causes. Maybe that's why I've held on to his words. Because right now, it feels impossible to imagine moving past this. But maybe that's what matters. Believing that somehow kahit mahirap, kaya ko. For now, I'll let myself cry, scream, and fall apart. But one day, I'll forgive, not to let them win, but to let myself move forward.